Rosita's POV. Mabuti na lang at natapos din ang yakapan portion namin ni Sir Carson at pinayagan niya ako makaihi. Yun nga lang humirit pa ng isa pang kiss kaya wala akong choice ko hindi pagbigyan. Mabilis ang kiss lang naman kaya walang problema. Hindi na din kasi talaga ako pwedeng magtagal dahil naiihi na ako't mukhang ramdam niya din yata yun. Kaya hindi niya na ako kinulit pa. Takot din yata na baka pumutok ang pantog ko dahil sa pagpipigil ng ihi ko, no? Sa totoo lang, nagtataka talaga ako sa mga nangyari sa pagitan naming dalawa. Pero hindi naman pwedeng yun na lang palaging iisipin ko. Ayaw ko din kasing mapabayaan ng trabaho ko. Iniisip ko na lang na kaya siguro naglalambing si Sir Carson sa akin dahil maayos ang ginagawa kong pag-aalaga sa kanya. Feeling ko, iniisip niya talaga nakakampi niya ako at hindi ko siya pababayaan. Kahit na ano ang mangyari. Pagkalabas ko ng banyo, napansin kong nakaupo na ito sa kanyang kama. Eto na rin ang chance na siya na ang gagamit ng banyo. Nagagawa niya ang morning routine niya nang hindi na nila kailangan ng tulong ko. Yun nga lang kailangan ko siyang i-monitor dahil kaligtasan pa rin niyang top priority ko. Pagkatapos niyang gumamit ng banyo, yun naman ang chance ko para ihanda akong pagkain at gamot niya. Hintayin mo na lang ako, Rosita. Mabilis lang ako sa banyo. Sa dining area na ako kakain ng breakfast and after that tatambay ako ng garden para magkaroon ka din ng time na iligpit ang mga gamit na pinamili natin kahapon. Nakangiti nitong wika sa akin bago niya pinagulong ang kanyang wheelchair, papasok ng banyo. Tango na lang ang naging tugon ko sa kanya habang nakasunod ang tingin ko sa kanya. Nang masiguro ko na ayos na siya sa banyo, niligpit ko na lang muna ang kama namin. Tinupi ko mga ginamit naming kumot at inayos ang beddings. Kung cooperative si Sir Carson, hindi naman talaga mahirap ang trabaho ko kung tutuusin. Mabilis lang naman siyang alagaan dahil wala naman siyang ginagawa buong maghapon kung hindi magbasa ng libro o hindi kayo nagla-laptop. Rosita, can you help me please? Natigil ako sa aking ginagawa nang marinig kong tinatawag ako ni Sir Carson. Dali-dali akong pumasok ng banyo at naabutan ko siyang naguhubad pa ng kanyang suot na t-shirt. Maliligo na muna ako. Pakitulungan naman ako makatransfer Wika nito na kagad naman akong tumalima. Tinulungan ko na muna siyang maghubad ng tuluyan ng kanyang t-shirt bago ko siya inalalayan na makatransfer siya sa isa pang upuang nasa ilalim ng shower. Palagi ko naman sana nakikita ang hubad niyang katawan. Pero ewan ko ba, hindi pa rin ako sanay. Kinakabahan pa rin ako tuwing napapasulyap ako sa macho niyang dibdib. Kahit nakaupo pa rin itong si Sir Carson, macho pa rin naman kasi eh. Parang ang sarap pisil-pisilin ng dibdib niya. Parang kay sarap pang gigilan. Tutulungan na kita, sir. Medyo masyado pang maaga para maligo't hindi po kayo pwedeng magbabad ng matagal sa ilalim ng shower. Wika ko sa kanya. Nitong mga nakaraang araw, ayaw niyang pumayag na tinutulungan ko siyang maligo. At sana pumayag na siya ngayon. Eto rin kasi ang kauna-unahang pagkakataon na gusto niyang maligo ng sobrang aga pa. Wala pang laman na kahit na anong pagkain ng sikmuran niya. Nag-alala ako na baka mapaano siya at hindi ko naman siya pwedeng pigilan kung gusto niya na talagang maligo. Baka isipin niya pakailamera ako at napaka-moody niya pa naman. Are you sure? Abat hindi ko tatanggihan yan. Nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasang makaramdam ng galak. Sa wakas pumayag din. Inon ko ng shower at tinimpla ko na muna ng saktong temperatura ang tubig bago ko itinapat sa katawan niya. Rosita, ano nga palang plano mo kung sakaling muli na akong makalakad? Minamassage ko ang shampoo sa kanyang buhok nang narinig kong tanong niya. Anong plano ko? Una, syempre iko-congratulate kita. Pangalawa, siguro hindi mo na kailangan ng serbisyo ko. Kaya makikiusap ako kay Ma'am Julian kung pwede ako na lang ulit na mag-aalaga kay Baby Russell. Sagot ko. Ewan ko ba, habang sinasabi ko mga katagang yun, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Nakakalungkot din palang isipin na malapit nang matapos ang pagsiservisyo ko sa kanya. Kahit na palagi siyang nagsusungit sa akin, alam ko malaking bahagi ng puso kong naangkin niya na. Paano kung hindi ako papayag? Sagot nito, napakunot noon naman ako dahil sa sagot niya. Hindi ko kasi gets kung bakit hindi siya papayag. Po, anong hindi papayag? Bakit hindi kayo papayag? Naguguluhan kong tanong. I mean, kahit na magaling na ako. Paano kung ayaw ko umalis ka na sa tabi ko? Willing ka ba na magstay? Tanong nito. Magstay, ibig sabihin, gagawin niyo po akong alalay? Nagtataka kong tanong, naririnig ko mahina nitong pagtawa bago niya mabilis na hinawakan ang aking kamay at nagulat ako dahil dinala niya yon sa kanyang dibdib at tinikit. Nararamdaman mo bang tibok ng puso ko, Rosita? Nararamdaman mo ba kung gaano kalakas ang kabog niyan?
Tanong nito, parang gusto kong pagpawisan ng malapot dahil sa mga pinagagagawa niya. Ano na naman kaya ito? Akala ko ba tapos ng paglalambing niya tapos heto na naman. Ano ba talagang gustong ipakahulugan sa akin ni Sir Carson? Bakit napaka-cheesy ng pakikitungo niya sa akin? Paano ko sabihin ko sa'yo na magstay ka hindi para maging tagapag-alaga ko, kung hindi maging girlfriend ko? Papayag ka ba? Tanong nito na parang bomba na sumabog sa pandinig ko. Ano pong I love you, Rosita? Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa pero naramdaman ko na lang sa sarili ko na mahal na kita, na ikaw ang dahilan kaya umaasa ako ngayon, nagagaling ako't muling manunumbalik sa dati ang aking lakas. Gusto kong makalakad ulit dahil sa'yo. Madamdamin na sagot nito habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking muka. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil naramdaman ko na lang ang pagkabasa ng aking pisngi. Hindi ko na pala namalayan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sino ba naman ang hindi maluluha sa sinabi niya, gayong hindi ko to inaasahan? Ni sa hinagap hindi ko na-imagine na pwede din pala ako magustuhan ng isang kagaya ni Sir Carson. Pakiramdam ko tuloy ako na yatang pinakamasaya at pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa. Imagine, mahal niya daw ako. Talaga bang pwede kong mahalin ang kagaya ni Sir Carson? Posible ba talagang humalik ang langit sa lupa? Sa bagay, ilang beses na nga ba kaming naghalikan. Kulang na lang talaga ang salitang I love you para maniwala ko na may gusto din siya sa akin at ngayon narinig ko ng katagang iyon. Wala sa kanya hindi ko naman malaman kung anong isasagot ko. Para kasing hindi ako makapag-isip ng tama eh. Ramdam ko din ang kilig sa buo kong pagkatao pero talaga bang gusto niya ako? Talaga bang mahal niya ako? Hindi kaya naguguluhan lang siya dahil wala naman siyang ibang nakikitang iba? Halos araw-araw ko hindi ako lang. Sa isiping yun, ang tuwang nararamdaman ko kanina lang ay kaagad na napalitan ng takot at pag-aalinlangan. Paano kung nasabi niya lang ang katagang yun sa akin dahil masyado lang siyang natuwa? Heist, ano bang isasagot ko sa kanya? Alangan naman na mag-I love you to kaagad ako, hindi ba? Baka isipin niya ang bilis ko namang sagutin siya. Saka hindi ba talaga uso sa mga mayayaman ng paliligaw? Nahubaran niya na ako lahat-lahat tapos ngayon niya lang sasabihin na mahal niya ako. Hey, hindi ka na nakasagot dyan. Sana hindi ka nabigla sa sinabi ko ngayon lang. Actually, wala naman talaga sana akong balak na sabihin sa'yo to. Dahil gusto kong magaling na ako bago kita liligawan. Kaya lang hindi ko na talaga kayang nararamdaman ko, Rosita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Muling wika nito. Parang may mainit na bagay ang humaplos sa puso ko habang binabanggit niyang katagang iyon. Kay sarap kasi talaga sa pandinig. Feeling ko nga ang ganda-ganda ko. Gayon pa man kailangan kong gumising sa katotohanan na imposibleng lahat ng sinasabi niya. Gusto ko pa din namang makasigurado kung talagang may gusto siya sa akin. Kung talagang mahal niya ba talaga ako. Sir, paano po nangyari yon? Baka naguguluhan lang po kayo. Imposible po kasi nawiwindang kong sagot sa kanya. Bakit imposible? Dahil ba sa kondisyon ko? Hindi mo ba ako magugustuhan dahil hindi ako makalakad? Sagot niya. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko ng lungkot sa kanyang boses. Kaagad naman akong umiling. Naku, hindi naman po sa ganun, sir. Ang swerte kaya ng babaeng magugustuhan niyo. Kahit habang buhay pa kayo hindi makalakad, talagang kaibig-ibig pa rin naman po kayo. Ang gwapo niyo kaya? Sagot ko naman sa kanya, natigilan ito kasabay ng pagpisil niya sa palad kong hawak niya pa rin. Talaga? Ibig mo sabihin may chance talaga ako na magustuhan mo rin ako? Sagot nito habang titig na titig sa aking mga mata. Natameme naman ako. Naguguluhan pa rin kasi talaga ako kung aamin ba ako na gusto ko na rin siya. Na parang mahal ko na rin siya. Hindi naman siguro ako mag-e-enjoy sa kissing namin kung hindi ko siya gusto. Kaya lang natatakot ako. Paano kung nagkamali lang pala siya sa nararamdaman niya para sa akin? Paano kung masyado lang siyang nadala sa init na halikan namin? Ako ang palagi niyang kasama kaya siguro na-develop ang feelings niya sa akin. Pero paano kung makalakad na siya ulit? Paano kung hindi niya na ako kailangan? Mayaman siya, mahirap ako at kapag tuluyan na siyang gumaling, yun na din ang chance na muli siyang makikihalubilo sa ibang mga tao. Pati na rin sa iba't ibang babaeng kapantay ng status ng buhay niya. Paano ako? Hindi niya ako may pagmamalaki sa ibang tao dahil dukha ako tapos walang pinag-aralan. Natatakot ako na baka sa bandang huli ako rin ang talo. Baka sa bandang huli ako lang ang iiyak dahil minsan ako nagpakatangat na niwala sa sinasabi niya ngayon. Ayos lang sana kung ako lang ang masaktan. Pero paano naman ang mga magulang ko na umaasa sa akin? Kawawa din sila kapag nabaliw ako sa pag-ibig. Hindi ako pwedeng maging makasarili dahil may mga bibig na dapat kong pakainin na umaasa sa akin. Hindi talaga pwede.
Kahit siyang sinisigaw ng puso ko, hindi ko talaga siya pwedeng mahalin at bigyan ng chance. Ayos na ako sa ganitong klaseng estado ng buhay. Sumasweldo ako at napapadalhan ko ng pera ang mga magulang at kapatid ko. Masaya na ako na nakakain na sila na 3 beses sa isang araw. Yun lang ang dapat kong isipin at hindi ang pag-ibig na yan. Nakakatakot talaga kasing sumugal sa taong hindi ko alam kung hanggang saan ang nararamdaman niyang pag-ibig sa akin. Baka init lang nakatawan ng lahat sa bandang huli ako ang maiwang luhaan. Hindi po pwede. Sorry po pero amo lang po talagang tingin ko sa inyo. Mahinang sagot ko sa kanya't kaagad na nag-iwas ng tingin. Natatakot akong baka ipagkanulo ako ng sarili kong nararamdaman. Hindi mo ako gusto? Wala kang nararamdaman na kahit na konting pagtingin sa akin? Narinig kong tanong niya. Baka sa boses niya ang pait kaya para namang tinutusok na libo-libong karayo ang puso ko. Magpagaling po kayo sir. Kapag magaling na po kayo, doon niyo lang po marirealize kung hanggang saan pong nararamdaman niyo para sa akin. Sa ngayon, sana po ituring niyo po akong katulong niyo para hindi po tayo magkailangan. Mahina akong sagot sa kanya. Naramdaman ko naman ang dahan-dahan niyang pagbitaw sa kamay ko at buong pait akong tinitigan. So, bastard ako. Hindi mo ko type at ayaw mo sa akin. Malungkot na sagot nito. Hindi naman ako nakaimik. Anong hindi ka siya gusto? Gusto ko siya. Mahal ko siya kaya lang natatakot ako. Naduduwag ako. Katahimikan ang namayani sa aming dalawa hanggang mapatingin ako sa kanyang buhok. Hindi pa pala siya nababanlawan. At ngayon ko lang din na-realize na kailangan niya na palang tapusin ang paliligo niya. Naku, kailangan niyo na palang magbanlaw sir. Kailangan niyo na palang tapusin ang paliligo niyo. Kanina pa po kayo nakababad sa tubig at baka magkasakit kayo. Taranta kong wikat muling binuksan ng tubig sa shower. Hindi na ito umimik pa kaya naman tinuloy ko ng pagpapaligo sa kanya. Ako na din mismo nagsabon sa buo niyang katawan. Pati nga paa niya hindi ko pinalagpas. Walang mali siya pero sa kaloob-looban ng puso ko, asiwang-asiwa ako. Sino ba naman ang hindi maasiwa kung ganitong mala-adonis na katawan ang nasa harapan mo, hindi ba? Hindi na ulit umimik pa si Sir Carson habang sa natapos siyang maligo. Pabor naman sa akin yon dahil hindi ko talaga alam kung paano kikilos sa harapan niya. Bahala na siya kung nasasaktan man siya sa pagbabastard ko kuno sa kanya pero paninindigan kong desisyon ko dahil yun naman talaga ang tama. Hindi pwedeng humalik ang langit sa lupa at hindi ako si Sender Rosita na magugustuhan ng poging prinsipe na kagaya ni Sir Carson. Pagkatapos niyang magbihis, gusto na rin siyang lumabas ng kwarto. Malaking tulong talaga sa kanyang high-tech niyang wheelchair. Pwede siyang mag-walk out anytime na gusto niya. Hindi niya na rin talaga ako inimik pa at sobrang seryoso ng kanyang muka. Parang gusto ko na tuloy pagsisihan ang pagbabasted ko sa kanya dahil parang dinibdib niya talaga. Hindi din ako sanay na ganito siya katahimik. Parang mas tanggap ko pa nga na sigaw-sigawan niya ako kaysa naman ngayong parang ayaw niya na akong kausapin. Parang hindi ako nag-e-exist sa paningin niya. Siguro hindi siya sanay na tanggihan ng mga babae. Hindi siya sanay na mabasted lalo na isang kagaya ko. Sa isiping yun, lalo ako nakaramdam ng lungkot. Nilibot kong tingin sa buong paligid ng kwarto at nang dumakot tingin ko sa mga pinamili niya sa akin kahapon. Parang gusto ko na tuloy maiyak. Nag-effort siya na bilhin sa akin ng mga gamit na yun sa kabila ng kondisyon niya. Kung talagang mahal niya ako, sana maintindihan niya kung ano man ang desisyon ko ngayon. Wala akong ibang hangad para sa kanya kung hindi ang gumaling siya. Yun lang at wala nang iba. Nagligpit lang ako ng kwarto ko at nang masiguro ko na ayos na mabilis na rin akong lumabas ng kwarto. Hahanapin ko muna si Sir Carson at kapag masiguro ko na ayos na siya, bala kong dumiretso ng kusina para makakain na rin. Nakakaramdam na rin kasi ako ng gutom. Sa dining area lang ako dumiretso at hindi ko mapigilan mapangiti na mapansin kong kumakain na si Sir Carson, kasabay ng kanyang mga magulang. Mabuti naman at kusa na siyang pumunta dito sa dining area para makakain na siya. Kaya naman talaga niya kung tutuusin, kaya lang pinapairal niya kasi talagang pagiging topake niya eh. Akmang paalis na sana ako nang marinig kong boses ni Madam Juliana. Tinatawag niya ako kaya napatingin ako sa kanya. O Rosita, nandiyan ka pala. Kumain ka na ba? Kumain ka na muna. Nakangiting wika nito sa akin. Napatingin ako kay Sir Carson at hindi ko maiwasang masaktan dahil hindi naman siya tumingin sa gawi ko. Nasa pagkain ng buo niyang atensyon kaya hindi ko mapigilang makaramdam ng lungkot. Parang dinibdib niya talaga, siguro sinabi ko sa kanya kanina. Heist, balik na naman siguro kami sa dati. Sa kitchen na lang po ma'am, sasabay na lang po ako kina Manang, pilit ang iting sagot ko. No, sumabay ka na sa amin. Maraming pagkain at balak yata ni Carson na tumambay ng garden pagkatapos nito kaya sumabay ka na.
para masamahan mo siya, sagot ni Madam. Hindi naman ako nakaimik. Hayaan niyo siya, Mi. Hindi natin pwedeng pilitin ang taong ayaw. Narinig ko namang sabat na seryosong si Sir Carson. Hindi ko naman maiwasang masaktan dahil sa sinabi niya. Wala na talaga siyang pakialam sa akin. Tama talaga siguro ako na hindi niya ako mahal at ego niya lang ang nasaktan dahil binasted ko siya. Parang gusto ko talang tuloy munang mag-day off para maiwasan na muna sa Sir Carson. Feeling ko kasi talaga masama ang loob niya sa akin eh. Sa bagay, pagkakataon ko na rin siguro na gamitin ang day off ko. Simula kasi nang mamasukan ako sa kanila, never pa ako nakapag-day off. Pagkakataon ko na siguro magpaalam ngayon, total naman mukhang walang lakad sila madam at ayaw yata kong pansinin ni Sir Carson. Parang gusto ko tuloy sumama kay Ate Lisa na mamamasyal dahil day off niya din ngayon. Gusto mo mag-day off? Bakit parang biglaan naman yata, Rosita? Tanong sa akin ni Madam. Kinatok ko siya dito sa kwarto nila pagkatapos kong ihatid si Sir Carson sa garden. Hindi niya pa rin kasi ako kinikibo at feeling ko talaga hindi na ako nag-e-exist sa buhay niya. Kaya iniwan ko na lang siya doon. Bahala na siya. Porket busted siya sa akin ayaw niya na akong kausapin. Nakakasama naman siya ng loob. Kung pwede po sana madam, pero kung hindi naman po pwede, ayos lang naman po. Nahiya akong sagot. May importante ka bang pupuntahan? May gagawin ka ba kaya ka biglaang nagpaalam? Pwede naman kitang pasamahan sa driver kung importante talagang lakad mo. Sagot ni Madam Juliana sa akin. Naku, hindi naman po ganun ka-importante. Ano po kasi, gusto ko po kasing sumama kay Ate Lisang lumabas. Mamimili daw po kasi siya sa Divisoria. Kaya gusto ko po sanang sumama sa kanya. Nahiya akong sagot. Eto talaga sigurong mahirap kapag sobrang bait ng amo mo eh. Nakakatakot gumawa ng kasalanan. Saka hindi ko rin sure kung pupunta mamaya ng Divisoria si Ate Lisa. Noong nakaraang day off kasi ipinagmalaki niya sa amin na doon siya galing kaya ang dami niyang bitbit. Noong umuwi siya kaya gusto ko rin sanang ma-experience yon. Although marami naman sanang pinamili ng mga gamit ko sa Sir Carson. Pero wala akong balak na gamitin ng mga yun lalo na't hindi niya ako kinikibo ngayon. Nakapagpaalam ka na ba kay Carson? Pumayag ba siya? Seryosong tanong ni Madam. Parang ligwak yata, parang ayaw niya akong payagan. Hindi po, ayaw niya po kasi akong kibuin. Nahiya ko pa rin sagot. Masanay ka na sa batang yun, tupakin talaga. Bueno, kung gusto mo talagang mag-day off ngayon, wala naman ako magagawa. Okay, sumama ka kay Lisa at magliwaliw kayo. Kami na munang bahala kay Carson. Pero sa susunod kapag may bala kang mag-day off ulit, magsabi ka in advance para aware din kami. Sagot ni Madam, nahihiya naman akong tumango. Pasensya na po kayo Madam, hayaan niyo po, sa susunod magpapaalam po ako sa inyo na mas maaga. Sagot ko. Okay, sige, wala namang problema kung lalabas ka ngayon. Since weekend naman ngayon. Isasama din naman namin si Kenneth sa mansyon kaya wala ka na din namang gagawin. Mag-relax ka na muna. Mag-enjoy ka sa day off mo, Rosita. Nakangiting sagot ni Madam. Hindi ko naman napigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Sa wakas, makakalabas na din ako ng bahay na hindi kasamang amo ko. First day off ko ito kung tutuusin kaya sisiguraduhin ko na mag-enjoy ako. Salamat po Madam. Salamat po. Excited kong sagot. Tumango si Madam at sinanyasan niya akong maghintay muna at mabilis itong pumasok sa loob ng kwarto. Nagtaka na lang ako dahil pagkalabas niya inabot niya sa akin na puting sobre. Naku, wag na po Madam. May pera naman po ako. Nahiya akong tanggi. Nakakahiya naman kung bibigyan niya ako ng pera. Gayong ang laki na nga na sinasahod ko sa kanya. Tanggapin mo ito. Isipin mo na lang na ito yung bayad sa mga day off na hindi mo nagamit. Nakangiting sagot ni Madam. Muli akong umiling. Ayos na po talaga Madam. Nakakahiya po. Sagot ko na may kasabay pang pag-iling. Natawa naman si Madam sabay hawak sa kamay ko at pinatong niyang sobre na alam kong perang laman. Sa sobre na yan kasi nilalagay ang pera kapag sahod namin. Huwag ka nang mahiya. Alam kong tuwing sahod mo, diretso mo pinapadala sa mga magulang mong pera. Gamitin mo perang yan at bilhin mo lahat ng gusto mo. Isipin mo na lang na advance Christmas bonus mo yan sa amin. Sige na, magbihis ka na para maaga din kayo makabalik. Sagot ni Madam sa akin kaya wala na akong nagawa pa, kung hindi ang tumango na lang. Nakakahiya talaga, binigyan niya pa ako ng bonus gayong ako itong may pinakamalaking sahod kumpara sa mga kasamahan kong kasambahay. Pagkatapos makapagpaalam kay Madam, mabilis ako naglakad patungong servants' quarter. Naabutan ko pa si Ate Lisa na abala sa harap ng salamin. Naglalagay na ito ng lipstick at kung anumang sandali, mukhang paalis na siya. Nagulat pa siya nang mapansin niyang pagdating ko. Ate Lisa, may date ka ba ngayon? Pwede ba akong sumabay sa'yo? Nakangiti kong tanong sa kanya.
Napatitig pa ito sa akin habang bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. Bakit? Saan ka pupunta? Tanong nito. Hindi ko siya masisisi dahil simula nung nagtrabaho ko sa bahay na ito. Never pa din yata nila na napansin na nag-day off nga ako. Kaya nga galit na galit sa akin si Marites dahil feeling niya nagsisipsip ako sa mga amon namin. Day off ko din ngayon ate, kaya bala ko sanang sumabay sa'yo. Nakangiti kong sagot kasabay na pamimilog ng mga mata nito dahil sa pagkagulat. Day off mo? May day off ka na? Nagtataka nitong tanong, nakangiti akong tumango. Oo, may day off na ako kaya kung pwede sasama sana ako sa'yo. Kung may date kayo ng boyfriend mo, ayos lang na third wheel ako. Hindi ko kasi talaga kabisadong Metro Manila, kaya hindi ko alam kung saan ako pupunta. Iyan din ang isa sa mga dahilan, kaya hindi ako nagde-day off. Nakangiti kong sagot. Naku Rosita, ayos lang yan. Sige na magbihis ka na para makaalis na tayo. Mas maganda nga na may kasama ko para mas masaya. Ngiti-ngiti na sagot ni Ate Lisa. Mukhang masaya din ito nasasabay ako sa kanya. Sige ate, sandali lang ako. Magbibihis lang ako tapos aalis na kagad tayo. Tuwang-tuwa akong sagot at mabilis na naglakad papasok ng bahay. Isa pa sa kinaingitan sa akin ni Marites ay ang pagtira ko sa loob ng bahay, imbis na sa servants quarter. Mabuti na lang talaga at sisante na siya dahil siya lang naman itong masamang ugali. Ang iba namang mga kasamahan kong kasambahay, katulad nila Ate Lisa at Manang ay mababait naman. Pagkatapos kong magbihis, ay kagad na kaming lumarga ni Ate Lisa. Walang masigit na excited kung hindi ako lang. Jeep at bus daw ang sasakyan namin, kaya masayang masaya ako. Para kasing hinahanap na ng katawan kong polluted na usok ng tambutso ng jeep Simula kasi na naging kasambahay ako ni Madam Julian. Tapos kay Sir Carson na ngayon, hindi ko na talaga nararanasan iyon.